Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Highly Comworks. Gusto ko po siyang i-shoutout mga kaibigan, yung pong atin pong mga nagpa-member po ng atin pong pa-shoutout. Nandyan po sila sa screen. Makita nyo naman po mga kaibigan, sila po yung mga kaibigan natin na nagstay sa atin pong pa-shoutout po mga kaibigan. Ano? Magandang araw sa inyong lahat dyan, sir, mga sir, yung mga members natin. At sana po ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. So ngayon mga kaibigan, gusto ko lang pong balikan at pag-usapan ito pong piso wifi at saka subvendo, ano? Kasi marami pa po talagang hindi pa po nakakaalam kung ano po ang subvendo. So yun yung gusto kong i-share. At nang sa ganun ay hindi na po ako mahirapan sa akin pong Shopee Store kasi ito na lamang pong video na ito ang i-send ko sa kanila kung ano yung kaibahan kasi napakarami hong katanungan about po sa subvendo talaga. Akala ko po kasi na lahat po ng mga may vendo ay alam na po nila kung ano po ang function po ng subvendo. Ginawa ko ito kasi sa Shopee ko maibigan, napakarami ho talagang mga client na yung iba ay nag-order. Pagdating sa nila, hindi na nagamit. So, naging useless siya. Hindi ko naman kasalanan na nag-order sila kasi hindi naman po nagre-reply kung nag-message ako kung ano ba ang kailangan nila sa vendo ba or piso wifi. Actually, nasa description na po nakalagay sa Shopee Store ko kung ano po ang subvendo. So, nag-order sila. Yung iba, pinarefund, pinabalik sa akin pero may dispute naman sa dun sa Shopee. Pwedeng ma-cancel po yun kapag dadating po sa akin tapos tama yung order. Pwede ko po yung i-dispute tawag doon, ano, para babalik sa kanilang item at mabayaran ako at sila na bahala sa item. Maliban na lamang kung may mga mali or may mga kulang ay pwede pong ma-refund po yun. Okay po mga kaibigan, gusto lamang pong again ibahagi sa inyo. Actually marami na po akong subvendo na akin pong tinuturo dito po sa akin pong YouTube channel. Gusto ko lamang pong balikan kasi na-amaze ako na talagang napakarami pa po talagang mga kaibigan natin dyan na hindi pa po nila alam yun pong function po talaga ng subvendo. Okay? So makita nyo po dito sa screen, meron po tayong dalawang vendo po niyan. Okay? So magkamukha naman po yung piso wifi at saka subvendo kasi isang box lang. Kasi ilagay natin yan talaga sa box, no? So ngayon, pag-usapan muna natin itong piso wifi vendo. So kadalasan tinatawag itong piso wifi, wifi vendo or piso wifi vendo or vendo mga kaibigan. So kung pag-usapan natin ng piso wifi, ito talaga yung main, no? Dito talaga yung source para magkaroon ng internet si client. Okay? So si piso wifi mga kaibigan, kailangan niya ng antena para ito yung ibabato niya dun sa mga client. Okay? So para magkaroon sila ng internet again. Kailangan din ng internet ang piso wifi natin. Parang yun nga, gagana yung business ho natin. So yan yung piso wifi. Mayroon po siyang, depende po yan, pwedeng Microtech, pwedeng Raspberry Pi, Orange Pi, ang nasa loob po niyan. Meron po mga board yan, yung piso wifi main po mga kaibigan. So, sa simpleng paliwanag ko, siguro naintindihan naman po natin, ito yung kadalasan or ito talaga yung binibili ng mga client ho natin para magkaroon sila ng negosyo ng piso wifi vendo. So, ito yung main piso wifi or piso wifi vendo ho natin. Ngayon naman, pag-usapan natin itong subvendo po mga kaibigan. So, ang subvendo mga kaibigan ay pwede po siya sa LPB, Easy Wi-Fi, Wi-Fi 5, Piso-Fi, at di ko na rin alam sa iba. Kasi yun, 4 lang ang alam ko na meron. Pero yung iba, hindi ko alam kung meron ba silang mga subvendo, ano? So, depende po yan sa software. Okay, so subvendo tayo mga kaibigan. Sa subvendo, itong subvendo, yung function niya ay na-extend lang, ito ay taga-extend lang ng coin slot nitong ating pong main piso wifi. Ito mga kaibigan, yan. So, yan yung ating pong main vendo. So, again, i-extend niya yung coin slot natin, no? Para yung customer mo na malayo dun sa main piso wifi mo, ito na lang yung ating gagamitin. Subvendo. Ito yung ginagamit para, halimbawa, nasa 200 meters or 300 meters. Tapos, yung antena mo ay hanggang ano lamang po. Palagi natin, 50 meters lamang yung antena mo. Okay? Or di kaya abot niya yung 200 or 300 meters, abot niya yung client mo.
Pero gusto mo na hindi na siya pupunta para mas hindi hassle sa customer. So, bibili ka ng sub-vendo para ma-extend yung vendo mo or coin slot mo. Dito na sila maghuhulog sa vendo po mga kaibigan. Hindi na sila pupunta doon sa main vendo para maghulog. So, isa yon sa function ng, yun talaga yung function ng sub-vendo po mga kaibigan. Ano? So, kaya po, mas mura po ang sub-vendo kasi mas mura din po yung gamit natin na parts doon po sa loob. Maliban lang po sa main piso wifi ay mas mahal ho talaga. Kaya nga po yung iba na hindi nila alam yung sub-vendo, mas bumibili agad, nag-order agad na hindi nila alam na hindi pala ito yung hindi pala ito gagana kung wala yung piso wifi natin. Ayun. So yun mga kaibigan, hindi gagana yung sub-vendo mo kung wala kang main piso wifi. Okay? So, yung advantage lamang kung gagamit ka ng sub-vendo, yun nga, yung pinaliwanag ko kanina, hindi na pupunta si client dun sa main vendo mo, sa bahay mo, para maghulog. Kundi, dun na lamang siya nasa 200 meters away, dun na lang siya maghulog. Pero, connected sila dun sa main vendo mo. So, ang tanong naman, pwede bang magkaroon ng antena yung sub-vendo po, mga kaibigan? So, ganito po mga kaibigan, kasi yung sub-vendo, nagdepende po kasi siya dun sa main vendo. So, dapat, meron po kasi itong tawag nito. Meron po kasi itong built-in na wifi, ito, para i-combine dun dito po maibigan sa main vendo natin, dito sa antena ho natin. Pwede siyang lagyan. Actually, meron po akong mga video nito kung paano natin siya, lagyan ng antena. Pero again, hindi siya magfa-function kahit may antenna po yan kung wala po kayo main piso wifi, no? So, meron tayong mga video sa baba natin, mga kaibigan, description, o di kaya hanapin ho ninyo yung about po sa sub-vendo talaga. Okay, so ganito mga kaibigan. Yung sub-vendo is wireless. Kadalasan wireless po. Kasi meron din pong LAN base, okay? So, ibig sabihin, pag LAN mga kaibigan, ay ganito po yan. So, sa main vendo, connected po yan patungo sa sub-vendo. Kahit gaano po kalayo, Palagay natin nasa 1 kilometer, gamitan niya ng fiber cable or UTP cable para sa LAN. O ibig sabihin, diretso na po yan sa loob. Mayroon pong, dyan, ports po ng RJ45 para isasalpak na lang po doon sa board para hindi siya maging wireless. Mas maganda sana kung ganun. Pero, kadalasan po ay palpak po kasi yung mga LAN base, Hindi ko lang alam sa ibang software, kung maganda ba, kung okay lang po ba, kasi hindi ko na-testing. So, sa wireless lang yung ginagamit ko. So, pag wireless naman, ganito yung gagawin natin. So, from main vendo, fiber cable, meron ko akong video nito maibigan, yung isang antena, ilagay natin dyan. Para, yung pag-combine natin dun sa vendo, hindi malayuan, Para abot niya yung required na taas, nung sub-vendo na mag-combine sila. Iko-combine pa kasi yan mga kaibigan. Meron ho tayong video niyan. Pagkatapos ho nito, hanapin nyo dyan. Ilalagay ko po sa screen. Or nandito sa screen. So, para mas maganda yung performance ng sub-vendo, kailangan ilapit yung antena. Halimbawa, nasa 1 kilometer yung layo nito. Lagay natin is 1 kilometer. Napakalayo niyan mga kaibigan na hindi po pwedeng i-wireless yan na wala pong fiber cable. So, 1 kilometer yung layo ng sub-vendo. Yung sabi ng iba, ang advantage is para makales ka ng piso wifi, gagamit na lamang sila ng sub-vendo. So, palagay natin yung piso wifi natin ngayon is nasa 10,000. So, yung sub-vendo, benta ko po nito is 3,800 lamang. So, napakalayo ng agwat, di ba? So, ang ginagawa, lalagyan ng fiber cable. So, from main vendo, yung antena ay galing dun sa main vendo. Dapat lang kasi extender lamang po yung sub-vendo. So pagkatapos niyan, pag andito na yung antena natin malapit sa atin pong sub-vendo, i-combine yan. How to combine, meron po tayong video niyan dun sa antena. Okay? So sa isang sa 5 meters naman, palagay natin 500 meters, palagay natin meron kang vendo din po yan sa isang bahay na paglagyan. So, instead of piso wifi, sub-vendo na lamang yung bibilhin mo. So, ayan. Okay?
So, ganyan yung setup. Kung wireless po ito mga kaibigan, hindi po ito LAN base or tawag ito, hindi po ito naka-LAN. Okay? So, wireless po ang pinapakita ko po sa inyo ngayon na sub-bendo. Okay, sub-bendo. So, kung gusto mo pong magdagdag, idagdagan mo ng kahit 10 sub-bendo po yan. Basta okay yung main bendo natin, kayang-kaya niya dalhin. Pwede. So, mas maka-less ho talaga tayo kung yung sub-bendo natin ay maganda ho yung performance. Okay? So, para sa mga baguhan pa po dyan, kung bibili ho kayo ng sub-vendo, testing nyo po muna isang sub-vendo lamang. Yun yung sinasuggest ko talaga sa mga client ko. Ano? Hindi ko talaga sila agad-agad na, halimbawa, may isang excited na client, hindi po talaga yun maiwasan, mga ibigan, na nung nakita niya yung video ko, excited bumili ng 5 or 10 sub-vendo. So, sinasuggest ko, testing mo muna sa isa or dalawa lamang. Kung magustuhan mo, then, sige, go ka, bili ka ng marami. So, yun yung sinasabi ko ho talaga para naman ay patas, ano? Kasi masakit din sa ulo kung yung customer natin ay talagang reklamo dahil po nabintahan ho natin ng sub-bendo na hindi niya magustuhan. Okay, so kung gusto nyong bumili ho talaga ng mga sub-bendo mga ibigan, kailangan din po meron po kayong idea paano po mag-basic troubleshooting, ano? Yung mga basic lang na gagawin natin, hindi yung nakita mo na walang ilaw lahat, so chat ka pa sa seller, sir, bakit walang ilaw? Automatic, ang problema niyan, unang-una walang ilaw, basta saksakan mo, o di kaya number 1 is power supply. Kapag lahat po ay walang ilaw. So, palitan ng power supply. So, dapat, meron din po tayong mga troubleshooting maibigan sa atin pong YouTube channel para makita nyo po at matulungan ho kayo kung paano po mag-troubleshoot ng mga piso wifi at saka sub-vendo, no? So, ito po talaga yung function ng sub-vendo. Ito yung kaibahan ng dalawang ito, piso wifi, sub-vendo. Sub-vendo, extender lamang ng piso wifi ho natin. Kapag magtatanong ho kayo paano po ito gawin, ito pong sinasabi ko dito sa illustration no natin, meron ho akong mga video mga kaibigan, napakarami ho sa YouTube channel ko po. Makita nyo po doon, pabalik-balik na po yung explanation ko, siguro hindi lang napansin. Hanapin nyo sa YouTube channel ko. Ang importante, nakasubscribe kayo, nakalike kayo ng video, syempre, bilang pasasalamat din po, ay pa-share naman din po ng atin pong video mga kaibigan, ano? At huwag ko niyong kaligtaan na mag-hit po or i-click po ninyo ang atin pong notification bell para lahat po ng atin pong mga bagong tutorial mga kaibigan ay malalaman nyo po at makikita nyo ang atin pong mga bagong i-upload. Ano? Alam ko naman po na makakatulong po ito lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na baguhan pa lamang po sa piso wifi o di kaya ay sa vendo po mga kaibigan. Ano? Ginawa ko lang ito again kasi nahihirapan ho ako kapag hindi ho tayo makareply agad. Meron po kasi mga client na atat na talagang magre-reply ho agad tayo ano, sa kanila. Pero yun nga, hindi kasi sa lahat ng panahon maibigan ay bakante ho tayo kasi negosyante ho tayo. So yun, maintindihan ho natin na minsan kasi mga kaibigan, napakarami pong mga text or chat, sabay-sabay po yan. Minsan, malilito ho tayo kung ano po yung atin po. Pero anyway, negosyo po yan, do dapat hindi na po tayo magre-reklamo po dyan, pero dapat maintindihan din po ng atin pong mga client na, no? So, pag dadagdag ka pa ng piso or sa vendo mga ibigan, ha? Doon din sa main, ayan. So, magdadagdag tayo ng isa pa, doon sa kabilang kanto, kabilang sobra pa sa 1 kilometer, pwede po yan mga ibigan. Basta okay po yung atin pong main piso wifi. Okay, so may na-offer nga po ako dito na Raspberry Pi, mga ibigan, 8GB ang RAM nun na. Napakabigat na po nun. Pero yun nga, yung mga baguhan na hindi pa nila alam, nag-i-explain ako pero wala talaga, no? Hindi kasi nila alam yung kaibahan ng mga specs or mga specs ng mga board na binabanggit ho natin. Gusto nila ng mga higher specs, pero pag sabihin mo na, ito, baka gusto mo, Raspberry Pi, 8GB RAM, ayaw naman kasi nga hindi nga po nila alam. Kaya nga po bibintahan na lang po natin ng mga Orange Pi 1GB Orange Pi PC, pero okay din po yun. Magkakaroon na po din po tayo ng sabendo doon mga ibigan ng 5 or 10 sabendo, depende nga po yan sa setup po natin. So yung mga business kasi mga ibigan na ganito, kailangan ho talaga ng pasensya, no? Hindi ho talaga lahat ng mga seller ay perfect.
may mga, huwag mo talagang ilagay sa isip na pag nakakuha mo na yung piso wifi or sa vendo, hindi ka na magkakaproblema, plug and play na. Sabi nila, sir, plug and play ba ito? Totoo naman, plug and play ito. Pero, pagdating sa vendo nga pala, i-combine mo yan. Ikaw ang mag-combine. Kasi, hindi naman po pwede na ako andito sa, nasa Mindanao, tapos ikaw nasa Luzon, alangan naman pupunta pa ako sa Luzon para i-combine. Hindi. Ikaw yung mag-combine dyan pagdating. Actually, plug and play yan pag na-combine mo na doon sa main piso wifi mo. So, simple lang naman, dapat alam mo din na paano mag-combine. So, yun nga, kung di nila alam, sinishare ko yung aking video para makita ho talaga nila kung paano po ito i-combine po mga ibigan. Suggestion ko, isa sa mga maganda ngayon or in demand ngayon na sa vendo ay ang Wi-Fi 5 kasi wala pa akong naririnig or nag-comment sa akin na pangit yung Wi-Fi 5 na sa vendo. Parang okay yung settings or setup ng Wi-Fi 5 kaya masasuggest ko ho talaga. Pero nagbebenta po ako nito kaibigan na kung gusto niyo din po na mag-try ng easy Wi-Fi ay meron din pong sa vendo. Ang LPB ay meron din pong sa vendo mga kaibigan. Ang PisoPi ay meron din pong sa vendo. At lahat po ng mga software na akin mong binabanggit ay meron po akong video tutorial niyan paano ito i-combine. So kung magtatanong ka about sa easy Wi-Fi, meron akong video sa YouTube. Sa LPB naman, ay meron din. Sa PisoPi ay meron din. Sa Wi-Fi 5, lalo-lalo na meron po akong mga tutorial niyan. Kaya hindi ho talaga kayo mahihirapan kapag bibili kayo ng sa vendo. Kasi meron po akong mga tutorial sa YouTube channel. Yun yung pinaka-importante sa akin. Kasi minsan, offline ho tayo. Nasa field ho tayo. So, yun yung sinishare ko yung mga video. At pwede mong bisitahin yung YouTube channel ko. Hanapin mo lang doon. At malalaman mo na kung ano yung gagawin mo. Paano mag-install ng piso wifi, paano mag-install ng sa vendo. Andun na po lahat mga kaibigan. Ang kailangan lang naman po is hanapin ho ninyo. Importante na makasubscribe kayo ng atin pong YouTube channel. So yun yung gusto ko lamang pong i-share sa inyo at gusto ko lamang pong ibahagi sa atin pong mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga baguhan pa nga lang po sa business po ng piso wifi or sa vendo. So yun lang, napakataas po ng aking explanation, pero yun lang po ang pagkakaiba ng piso wifi at saka sa vendo po mga kaibigan. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.